Ito po ay isang napakalaking ah, iskandalo or pagbibintang at kasiraan ng ating Kongreso. Ito po ay isyu ng sinasabi na meron daw pong muling mangyayari na suhulan para gumulong ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pangalawang impeachment ng Office of the Vice President. Lalo na daw po ngayong 2026 budget. Yan po yung tila paratang ng mga maka-Duterte katulad ni Amy Marcos na mahigpit namang tinututulan ng mga kongresista dahil unang-una, walang budget para sa impeachment laban kay Sara sa 2026. Pangalawa, hindi totoo na gagamitin ng pera. Ang totoo, obligasyon at trabaho ng Kongreso pag merong nag-file ng impeachment na talakayin ito. Yan ay isa sa mga regular na trabaho ng Kongreso. Hindi nila pwedeng tanggihan, sa halip pwede nilang tingnan. Kung may probable cause, dalhin sa Senado. Kung wala, ay kanilang ibasura ang issue. Pero yung akusahan ng mga maka-Duterte na gagamitin ang pera ng 2026 national budget pansuhol sa mga congressman, napaka-unfair, unprofessional, at mapanirang galaw. Kaya naman hindi natin masisi na yung mga senador ay mag-react. Kasi hindi talaga ang mga senador, mga congressman ay mag-react diyan sa paratang na yan. Hindi daw totoo. Hinahamon pa ng ibang congressman maglabas ng ebidensya at patunay ang sino magsasabing sila'y babayaran para isulong ang impeachment. Ang impeachment tatalakayin sa oras na i-file ng civil society sa next month, February. Napunta ito ng Secretary's Office, Speaker of the House, Committee on Rules, i-refer sa Committee on Justice kasi yan ang sinasabi ng Korte Suprema. Unconstitutional yung unang impeachment dahil hindi daw dumaan sa proseso. Ngayon, idadaan sa proseso. Matatagalan ito sa Kongreso, tatagal ito sa public hearing ng Committee on Justice at hindi ito maiiwasan ng mga congressman na kanilang talakayin dahil trabaho nila yan. Ang nagpaparatang dapat maglabas ng ebidensya. Kung wala silang ebidensya, pure paninira lang ito. Pagyurak sa mga congressman at sa Kongreso at pagsira sa kredibilidad ng tamang prosesong impeachment laban sa mga impeachable official. Yan po yung aking nakikita rito, ang aking observation dito. Kung ito'y sinabi at ginagawa ni Amy sa kanyang mga interview, na itong panibagong impeachment na ito ay may perang involved, napakahirap patunayan yan at sobrang mapanira niyan. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ng Kongreso tungkol dyan. Kasi pag ito'y pinalampas ng mga congressman, parang totoo. Pag pinalampas niya ito, ay magiging president na lang, na lahat na lang na merong impeachment, impeachable official, sasabihin na kabayaran, dinaan sa pera. Nawawala ang credibility, ang ebidensya, ang proseso, under the law. Dapat pangalagaan ito ng mga kongresista at ng liderato ng Kongreso. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, nagsalita na ho si dating senador, dating sundalo, Sonny Trillanes, na dapat daw, dapat daw ngayong 2026 ay panagutin na ang mga Duterte sa kanilang mga paglabag sa batas sa iba't ibang kaso, kriminal at iba pa. Yan po ang tila warning or apela ni Trillanes. Kasi pag hindi daw po napanagot ng ating gobyerno ngayon ang mga Duterte, mababaliwala na ang kanilang mga posibleng maling ginawa at pang-aabos sa kapangyarihan. At pag daw nakabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, mas lalo magiging kawawa ang bansa. Mas lalo daw anyang sasamantalahin ng mga ito kapag nagkaroon ng kapangyarihan. Kaya sabi ni Trillanes, dapat gumawa ng aksyon ang ating gobyerno para magawa ang dapat gawin. Kasi nga daw po ay
sayang ang panahon. Kung yung mga gunita, si Trillanes talagang nakapokus dyan sa isyong yan. From day one. Si Trillanes, 6 na taong sinisira ng mga Duterte. Hindi natakot, hindi bumigay, kaliwat kanan ng mga kaso at dimandahan. Ngayon, naka3 taon kalahati na ang Marcos administration, patuloy din ang kanyang apela at mga expose laban sa mga Duterte. Nasa korte na yung iba. Yung iba ay nasa DOJ, nasa ombudsman, pero hindi pa nadadala sa korte. Ang panawagan ni Trillanes, dalhin sa korte, litisin ang mga Duterte. Si dating Pangulong Duterte, Sara Duterte, Pulong Duterte at ang kanyang pamilya na kinasuhan ng plunder, kinasuhan ng iba pang mga kasong kriminal ng dating senador na si Trillanes. Sa isang banda, totoo naman, nagpalit siya ng kaso, bakit wala pang resulta, bakit ang bagal ng ating judicial o ng executive department. Meron daw naman siyang ebidensya. Kaya kailangan magkaroon ng paglilitis, malaman yung kanyang ebidensya at kung anong depensa ng mga Duterte. Pero sa ngayon anya, 3 taon kalahati na, nasa DOJ pa lang, nasa ombudsman, wala pang formal na naisasampa sa husgado. Yun ang panawagan ng dating Senador Trillanes. May punto siya ron. Kasi hindi naman pwedeng ang executive department, ang ombudsman, ang mag-decide lang. O kaya ay bumagal, pabagalin ang proseso. Hindi makukuha ang tunay na katuwiran ng akusado at ng nag-aakusa. Trial dapat sa korte. So parang sa aking tingin, opinion, parang hindi lang apela ito. Tila may pag-warning na si dating Senador Trillanes na pag hindi ito nagawa ng kasalukuyang gobyerno, pwedeng magkasisihan, pwedeng mamayag pagmulit makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte at pwedeng maghiganti ang mga Duterte sa gobyernong ito pagdating ng araw at lalo anyang maaabuso. Yan ang kanyang maaaring gustong palabasin. Kaya sana nga, total matagal na, ilang taon nang nasa DOJ, nasa ombudsman, gumalaw na ito. Dalhin sa korte, magkaroon ng trial, due process, rule of law. Huwag patagalin. Ayan, ha? May punto naman dyan ang senador. So ano po inyong masasabi sa dalawang isyong ito? Di umano'y suhulan sa impeachment at yun namang kabagalan, mabagal, nagalaw para daw makasuhan ng mga Duterte. Ayaw kay Trillanes. Dalawang isyong parehong national, dalawang isyong naghahanap ng katotohanan. Ang impeachment, katotohanan ang hinahanap, ang mga kaso, ganon din. So, wala namang masama. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan dito.